Isang gabi, habang ang kalangitan ay punong-puno ng makinang na bituin. Sa labas ng tila isang kastilyo, nasasaksihan natin ang malawakang pagkawasak, na parang katatapos lang ng isang labanan. Biglang may kamay na lumitaw mula sa mga durog na graba, at ang lalaking nasa ilalim ay gumapang palabas. Isang tinig ang nagsasalita tungkol sa isang bituin na hindi nagniningning sa pinakamataas na taluktok ng kalangitan sa gabi. At nananatiling nakasabit sa mga kanal kung saan walang tumitingin. Ay isa pa ring bituin kung nais nitong lumiwanag, at patuloy na niyayakap ang liwanag sa puso nito. Malinaw, ang tinutukoy nila ay ang lalaking kakabangon lang mula sa lupa. Ginamit ng lalaki ang kanyang espada para makatayo, at huminga ng malalim sa malamig na gabi. Nagbago ang tagpo, at nakita natin ang lalaki na nakatayo sa harap ng isang gusali. Nakatitig ng matagal sa espadang nakalagay sa dingding. Nakatingin ang kanyang matingkad na asul na mga mata sa talim habang ito ay kumikinang na parang mahika. At kinakausap niya ang sarili tungkol sa kung gaano kaganda ang bagay na iyon kahit ilang beses niya patingnan. Naputol ang kanyang pagmumuni-muni nang may tumawag sa kanya, na may naiinis na mukha. Lumingon siya sa taong nagpabalik sa kanya mula sa kanyang pagmumuni-muni. Ang babae, na ang pangalan ay Zemena, ay nagsabing alam niya na mahahanap niya ito dito, nakatitig sa espada tulad ng dati. Sa wakas ay nalaman natin na ang pangalan ng lalaki ay Vlad. At habang si Zemena ay may mapanghamak na tingin sa kanyang mukha, ipinapaalala niya rito na malalim ang kanyang iniisip nitong mga nakaraang araw. Nang marinig ito, naina si Vlad at binalaan siya na huwag siyang galitin. Itinuturo na kasalukuyan niyang ginagambala ang isa sa iilang pahinga na mayroon siya. Gayunpaman, tila walang pakialam si Zemena kung magalit siya, at ipinapalim lang sa kanya na ang kanyang pag-uugali ang dahilan kung bakit kumakalat ang mga tsismis tungkol sa kanya. Nabigla si Vlad nang marinig na pinag-uusapan siya ng mga tao, kaya hiniling niya rito na ipaliwanag kung ano ang ibig niyang sabihin. Kinabahan ng babae nang mapagtanto niya na aksidente niyang nailabas ang sensitibong impormasyon kay Vlad. Kaya, sa halip na sagutin siya, umiwas lang siya ng tingin at binago ang usapan. Biglang tinanong ni Zemena si Vlad kung naririnig pa rin niya ang mga boses sa kanyang ulo tuwing may pinupulot siyang patpat. Hindi sumagot si Vlad at tumitig lang sa kawalan. Kaya naisip niya na naririnig pa rin niya ang mga boses. At nagtataka kung anong klaseng kasalanan ang nagawa niya sa kanyang nakaraang buhay. Lumilitaw na sa ilang kadahilanan. Tinamaan ng kidlat si Vlad sa isang maliwanag na araw. At bukod doon, itim na kidlat ito. Kasing bihira man ang ganoong pangyayari. Pinayuhan ni Zemena si Vlad na manatili muna sa loob ng tindahan ng ilang sandali. Na sinasabing ang bagong obispo ay napakasensitibo sa mga palatandaan. Para sa isang tao na napromote mula sa posisyon ng questioner ng heresy. At bilang gayon, may matalas siyang mata para sa mga supernatural na bagay. Kung makita siyang kaina-hinala ng obispo, agad siyang ipapasunog. Nang marinig ang kanyang sinabi, nalungkot si Vlad na sinabi niya ang ganoon. Ngunit ipinaliwanag ni Zemena na ginawa niya lamang ito dahil nag-aalala siya para rito. Ipinaalala niya rito na maraming tao ang nakakita sa kanya na tinamaan ng kidlat. At inihayag na mula noon, lahat sila ay pinag-uusapan siya sa likod ng kanyang likuran. Pagkatapos ay pinayuhan niya ulit ito na tigilan na ang pagpapakita sa publiko. Sa pamamagitan ng pagmumuni-muni sa espada sa lahat ng oras. Dahil maaaring kunin siya ng simbahan anumang oras. Gayunpaman, binaliwala ni Vlad ang kanyang payo. At iginiit na hindi siya makakaladkad tulad ng isang kriminal dahil lang sa pagtitig niya sa isang espada. Sinabi niya ito habang nakatingin sa espadang pinag-uusapan. At sa wakas ay naiinip si Zemena. Tinawag siyang mangmang at iminungkahi na bilhin na lang niya ang espada dahil labis niya itong gusto. Tulad ng inaasahan, mahal ang espada. At lampas sa budget ni Vlad. Ngunit nang ipaliwanag niya ito rito, sinabi niya na hindi naman siguro ganoon kamahal. Naniniwala siya na gawa lang ito ng isang simpleng panday, at inalok pa niya itong bilhin para rito. Iniisip na madali niya itong mabibili. Pagkatapos ng maikling paghinto, inihayag ni Vlad na ang espada ay nagkakahalaga ng 5 ginto. At sa reaksyon ni Zemena, napagpasyahan niya na labis na mataas ang presyo. Hindi niya inisip na ang isang simpleng piraso ng metal ay magkakahalaga ng ganoon.
at nagsimulang isipin ang lahat ng iba pang bagay na makukuha niya sa 5 ginto. Ngumiti si Vlad at tinulungan siyang tapusin ang pag-iisip. Itinuturo na hindi niya kailangang magtrabaho sa loob ng 1 buong taon kung mayroon siyang ganoong pera na labis. Bigla, may tinig na pumutol at kumuha ng kanilang atensyon. Ito ay isang galit na matandang lalaki, na nakarinig kay Zemena na tinawag na basurang metal ang mamahaling espada. Ininsulto sila ng lalaki, at sinabi sa kanila na umalis sa lugar. Sa kanyang kasuotan, isa siyang panday. At hindi niya nagustuhan ang kanyang komento. Sinabi ng galit na lalaki sa kanila na hindi para sa mga bata sa eskinita na tulad nila ang espada, at pinaalis sila. Gayunpaman, hindi basta-basta sumusuko si Zemena. Tinanong niya ang lalaki kung sino ang bibili ng espada kung hindi sila. Itinuturo na ibinebenta ito sa lugar ng mga mahihirap. Kaya ang sinumang nakatira lang sa lugar ng mga mahihirap ang bibili nito. Pagkatapos niyang ipaliwanag ang kanyang punto, mas lalo pa niyang inasar ang matandang lalaki sa pagtatanong kung wala ba ito sa katinuan. Sa halip na magalit sa tanong, mas nasaktan ang lalaki na tinawag siyang matanda. Sinabi ng panday na wala siyang modo. Ang walang takot na babaeng may pulang buhok ay lalo lang pinalala ang sitwasyon sa pagsasabi na gumagawa lang siya ng mga espada para sa mga kabalyero. Dahil matanda na siya at malamang ay malapit ng mamatay. Sa puntong ito, may malaking ugat na umbok sa ulo ng lalaki habang namumula ang kanyang paningin. Sumigaw siya rito na sinasabing tama siya bago siya tawaging hanggal na bata. At pinayuhan siyang bumalik sa kanyang tindahan at maghugas ng pinggan. Sa wakas ay naranasan din ni Zemena ang kanyang sariling gamot. Nasaktan ng tawagin siyang bata. Bumalik siya sa porma, sinasabing isa siyang ganap na dalaga. At habang tumataas ang tensyon, inalis siya ni Vlad sa argumento bago pa lumala ang sitwasyon. Hinayla niya ito palabas doon, sinasabing huwag itong magpakulo ng dugo. Ngunit si Zemena ay galit na galit dahil sa tingin niya ay wala siyang sinabing masama. Habang ang dalawa ay lumalayo sa matanda, patuloy siyang nagtatapon ng mga insulto sa kanila. Tinatawag si Zemena na bulok at punong-puno ng kamandag. Naaalala niya noong bata pa ito. At sinisisi ang sarili sa pagbibigay sa kanya ng labis na pagkain noong wala silang makain. Napansin ng matanda ang mga yapak na iniwan ni Vlad, at ipinagpalagay na matagal siyang nakatayo doon. Naisip niya kung paano dapat mas mag-focus si Vlad sa pagkayod para mabuhay. Sa halip na mangarap ng gising, kinuha ng panday ang espada, at napagpasyahan na sa wakas ay pakakawalan na niya ito at ibebenta sa isang tao na makakagamit nito. Dahil alam niya na ang mga bata dito ay hindi kailanman lumalaki upang makalabas sa mundo. Hawak ng panday ang mahalagang espada na nagkataong huling gawa niya. At, iniisip kung paano ito katulad ni Vlad. Dahil silang dalawa ay nagniningning kahit sa lugar tulad ng gutter. Lumalabas, makikita natin ang sentro ng ekonomiya sa Hilaga. Ito ay isang lugar na tinatawag na Sora. At itinuturing itong ilaw ng Hilagang rehiyon. Salamat sa kapangyarihan ng pamilya Bezid. Gayunpaman, kahit ang lugar na ito ng Kinang ay nagtatago ng madilim na anino na matatagpuan sa mga barong-barong. Kung saan itinapon ang lahat ng masasamang bagay. Sa loob ng isang tavern, nakita natin ang mga lalaking umiinom ng alak at nakikipagkwentuhan sa mga babae. Naputol ang kasiyahan ng hilahin ng isang lalaking walang pangitaas ang isang babae sa kanyang buhok. Iniinsulto ito sa pagtatangka nitong dayin siya. Itinanggi ng babae ang pagtatangka nitong dayin siya. Kaya inihayag niya na sinubukan nitong ibenta sa kanya ang pekeng gamot. Sinasabi niya na alam niyang peke ito. Dahil nagtrabaho siya bilang isang mersenaryo sa loob ng 20 taon. Bigla, dumating si Vlad sa pinangyarihan matapos marinig ang ingay. Nakilala siya ng mersenaryo bilang gumagawa ng kandila at sinabi sa kanya na tawagin ang kanyang ginang. Blankong sinabi ni Vlad sa kanya na kung gusto niyang makita ito, kailangan niyang magbayad ng gintong barya sa halip na pilak. Nang marinig ito, nagalit ang lalaki na hihingi sila ng ginto gayong hindi naman maayos ang kanilang negosyo. Sinabi niya kay Vlad na dalhin ang kanyang nanay kung hindi available ang ginang. At inakusahan siya ng panloloko sa kandila na sumusukat ng oras, na sinasabing masyadong mabilis itong nasunog. Sumagot si Vlad na sinasabing dapat nagbayad ang lalaki para sa mas mahabang sesyon kung gusto niyang magsaya. At pinayuhan siyang umakyat sa kama ng kanyang asawa sa halip. Nagalit ang lalaki.
Kaya napagpasyahan ni Vlad na mapapatunayan niya na hindi scam ang mga kandila. Sinabi pa nga niya sa mersenaryo na maaari nitong gawin ang anumang gusto nito sa babae kung lumabas na niloko siya. Nag-aatubili ang lalaki na tanggapin ang mga tuntunin, na sinasabing hindi siya makapagtiwala sa mga manloloko, ngunit iginiit ni Vlad at nangakong bubugbugin siya ng gusto kung maayos ang mga kandila. Ang kanyang asul na mga mata ay nagsimulang kumikinang ng may babala. At natakot ang mersenaryo. Pagkatapos ay sinindihan niya ang kandila at tumayo doon. Naghihintay upang makita kung mamamatay ito bago ang 5 minuto. Oo nga, namatay ang kandila sa markang 5 minuto. At bago pa man malaman ng mersenaryo kung ano ang nangyayari, hinampas siya ng bida ng direkta sa mukha gamit ang kanyang kahoy na tungkod. Habang bumabagsak ang lalaki, sumigaw si Vlad na maayos naman pala ang mga kandila. At saka sinipa siya sa likod at itinulak sa ibang silid. Hinandado niya ang pinto sa likod niya at sinabi sa lalaki na patay na ito. Ang takot na mersenaryo ay hinawakan ang kanyang duguan na ilong at nagmakaawa kay Vlad na maghintay. Ngunit ang bidang may asul na mata ay patuloy na binugbog siya ng walang humpay. Patuloy niya itong hinahampas ng tungkod sa pagtatangkang dein ang tindahan. At lalo na sa pagsasalita tungkol sa kanyang nanay ng walang respeto. Binugbog ng binata ang lalaki ng napakalakas na naririnig ang mga ingay sa labas ng gusali. Kinabukasan, sa almusal, sinabi ni Vlad sa isang lalaking nagngangalang George na may gumalaw sa kanilang mga kandila. Nang marinig ito ng ginang, nagalit siya at nagtaka kung sino ang naglakas loob na gumawa ng ganoon. Pagkatapos ay inatasan niya si Vlad na hanapin ang salarin, ngunit hindi niya alam kung paano. Naguguluhan, tinanong niya rito kung paano niya ito magagawa. At ang ginang, na nagngangalang Marcela, ay masayang inihayag na nakita na niya sila. Lumabas na siya pala ang gumalaw sa mga kandila. Para madaya niya ang mga lasing at mas kumita. Ang babaeng ito ay isang tunay na hiyas ng kagandahan. Nang marinig ang kanyang pagtatapat, si Vlad ay tulala. Iniisip kung paano niya binugbog ang matabang mersenaryo ng walang dahilan. Habang bumababa siya ng hagdan, iwinawaksi niya ang pagkakasala. Naniniwala na kailangan niya itong gawin dahil empleyado lang siya. Dito siya nilapitan ng isang grupo ng kalalakihan, at pinuri siya ng pinuno ng grupo sa ginawa niya kagabi. Inakbayan nito si Vlad at inilapit siya para hingan ng pera. Narinig niya na nakakuha si Vlad ng tips mula sa pagbebenta ng kandila kagabi, at sinabi na kailangan nila ng pera dahil mga broke sila. Pinagalitan ni Vlad ang lalaking nagngangalang Burley, at nagsimulang kumislap muli ang kanyang mga mata. Kinutya siya ni Burley, sinasabihan siyang huwag silang takutin, at ipinaliwanag na hindi lang siya humihingi ng pera. Narito lang siya para sa isang patas na palitan. Nang marinig ito, naguluhan si Vlad, kaya ipinahayag ni Burley na mayroon siyang ibibigay sa kanya kapalit ng pera. Bigla, hinayla niya ang isang maliit na bata sa buhok at sinabing ang bata ay isang tanga at walang kasanayang magnanakaw. Nakilala ni Vlad ang bata, at inalok ni Burley na ibalik siya kapalit ng 40 silver. Agad na tinanong ni Vlad ang tungkol sa mga daliri at bukong-bukong ng bata, kaya tiniyak ni Burley sa kanya na hindi niya pinutol ang mga ito kundi tinuruan lang ng leksyon ang magnanakaw. Kalaunan, ibinigay ng ating bida kina Burley at sa kanyang mga tauhan ng pilak, at pagkatapos ay sinabi na dapat na lang nilang patayin ang mga magnanakaw sa susunod sa halip na lapitan siya. Takot na takot ang bata nang marinig ito, ngunit sinabi ni Burley na hindi mamamatay tao ang kanyang grupo. Sa kanilang pag-alis, pinaalalahanan ni Vlad si Burley na niloloko niya ang kanyang pamilya at mga kasamahan sa trabaho, ngunit excited lang ang lalaki na napagsamantalahan niya ang isang tao gamit ang batang palaboy. Pagkatapos nilang umalis, pinagalitan ng ating bida ang batang nagngangalang Ned. Nagpaumanhin ang bata, sinasabing sinubukan niyang maging maingat, ngunit sinabi lang ni Vlad sa kanya na umalis pagkatapos kumpirmahing wala siyang bali ng buto. Pinasalamatan siya ni Ned bago umalis, at pagkatapos, iniisip ng ating bida kung paano muling naantala ang kanyang pangarap na makakuha ng 5 ginto. Nang maglaon, binisita ni Vlad ang isang lalaking nagngangalang Harbin, na nagtatrabaho para kay Kapitan Hoover, na mas kilala bilang Whale Hunter. Sinabi niya sa lalaki ang tungkol kay Ned at kung paano hindi nawalan ng daliri ang bata. Mukhang ikinagulat ito ni Harbin, habang inaalala niya ang panahong nawalan siya ng mga daliri at naputol ang kanyang mga bukong-bukong dahil sa pagnanakaw.
Pagkatapos ay ipinahayag niya na narinig niya na ang mga kandila ay may problema, at nagulat si Vlad kung paano niya nalaman ang insidenteng iyon. Ipinaliwanag ni Harbin na kumakalat ang mga chismis na niloloko ni Marcela ang mga customer, ngunit hindi niya akalain na ganoong klaseng tao siya. Sinabi ni Vlad na pareho rin ang kanyang iniisip, ngunit ipinahayag na mukhang alam na ni George ang tungkol dito. Iminungkahi ni Harbin na dahil gumagawa sila ng problema sa mga kandila, marahil mayroon silang napakagandang dahilan para gawin iyon. Naguluhan, tinanong ni Vlad kung anong dahilan ang maaaring mayroon, at sinabi ng lalaking walang daliri na malamang na kailangan nila ng pera ng agaran. Sa puntong iyon, binalaan niya si Vlad at sinabihan siyang mag-ingat, dahil mayroon lamang isang dahilan kung bakit kailangang kumita ng pera ng mabilis ang isang organisasyon, at sinabi niya na ito ay dahil malamang na nagpaplano sila ng digmaan laban sa ibang organisasyon. Si George the Horse Knight, si Black Bear ang taga-katay ng baboy, si Dice Gambler, si Kapitan Hoover the Whale Hunter, at si One-Armed Jack the Money Bug. Ito ang 5 boss na nangingibabaw sa mga Islam ng Sora. Lahat ng kadiliman ng buhay ay dahan-daw ang lumalapit kay Vlad sa pamamagitan ng kanyang trabaho. Si Vlad ay nasa malaking panganib, at ito ay naging napakalinaw nang dumating si Moneybug at ang kanyang grupo sa kanyang tindahan, hinahanap ang kanyang boss. Nakatitig lang si Vlad sa kanya ng tulala. Hindi siya makapaniwala na si Moneybug mismo ang pupunta sa tindahan. Ipinako niya ang kanyang tingin kay One-Armed Jack, at iniisip kung nagsimula na ang paghahanda para sa digmaan. Naantala ang kanyang pag-iisip nang sigawan siya ng isa sa mga tauhan ni Moneybug. Tinawag ng lalaking naka-ponytail na may peklat sa mukha si Vlad na bastos dahil hindi ito sumasagot kay Moneybug at tinanong kung nasaan ang kanyang boss. Agad na sumimangot ang ating bida, at sinabi niya sa kanila na hindi niya alam kung nasaan ang boss dahil taga-benta lang siya ng kandila. Mukhang napakaikli ng pasensya ni Ponytail, dahil muli niyang ininsulto si Vlad at binasag ang mesa habang binabantaan siya. Ang lakas ng kanyang suntok ay nagpalipad ng mga kandila, ngunit kahit ganoon, nanatiling kalmado si Vlad. Tinitigan lang niya ang lalaki, ipinapakita na hindi siya natatakot. Ang mga manggagawa, sa kabilang banda, ay takot na takot, lalo na ang mga babae na nanunood ng buong pagtatalo. Lahat sila ay nakatitig na nakabuka ang bibig, naghihintay kung ano ang susunod na mangyayari. Bigla, lumuhad si Vlad at nagsimulang pulutin ang lahat ng mamahaling kandila na nahulog sa sahig. Sinubukan pa niyang galitin palalo ang lalaking naka-ponytail sa pamamagitan ng pagsasabing sarado na siya para sa araw na ito. Nang marinig ito, halatang iritado at bigo si Ponytail na patuloy na iniinsulto siya ng binata. Habang kinukuha ang mga sirang kandila, bigla niyang sinabi sa lalaki na alisin ang kanyang mga paa. Sa huli, itinulak niya ang lalaki sa kanyang limitasyon, kaya sinubukan niyang sipain si Vlad habang nakaluhod ito, ngunit ginamit lang ng ating bida ang kanyang pinagkakatiwalaang kahoy na tungkod upang tamaan ang kanyang binti sa ere. Nawalan ng balanse si Ponytail, at pagkatapos pinatamaan pa ni Vlad ng isa pang malakas na hampas sa kanyang mukha. Naging sanhi ito ng kanyang pagbagsak sa sahig. At lahat ay nakatulala nang makita ito. Si Moneybug, sa kabilang banda, ay tila natutuwa. Nang may kumikislap na asul na mata, tinitigan ni Vlad ang kanyang natalong kalaban at inilagay ang tungkod sa kanyang mukha, na kumakatawan sa hindi nagbabagong patakaran ng eskinita, na ang nanalo ay nakatayo ng mataas, habang ang natalo ay nakahandusay sa ibaba. Nang makita ito, nagalit ang mga tauhan ni Moneybug na ginawa niya iyon sa kanilang kasamahan sa harap nila. Aatakihin na sana nila si Vlad, nang sabihan sila ni Moneybug na huminto. Iwinagayway ng boss ang kanyang kawit sa harap ng kanyang mga tauhan, at naguluhan sila kung bakit hindi niya pinapayagan silang lumaban. Ipinaliwanag ng matangkad na lalaki na gusto niya si Vlad, at pinagpatuloy pa niya ang pagpalakpak sa nagbebenta ng kandila. Bagamat isa lang ang kanyang kamay, labis siyang humanga kaya hindi niya mapigil ang palakpakan si Vlad. Humingi siya ng pangunawa para sa ingay, at sinagot ni Vlad na hindi siya nagdidiskrimina sa mga may kapansanan. Ang lalaking ito ay walang takot. Sa halip na minas, nakita ni Moneybug na nakakatawa ang komento at agad na humagalpak sa tawa. Sinabi niya kay Vlad na gusto niyang makipag-usap ng pribado sa kanya mamaya. Hinawakan ng boss na may pulang mata ang mukha ng bida gamit ang kanyang kawit, at tinanong kung sino ang kinuha niya noon. Ngunit sinagot lang ni
Vlad na marahil ay namatay na ang taong iyon ng maaga dahil hindi niya matandaan. Naantala ang kanilang maliit na palitan nang tawagin siya ng isa sa mga tauhan ni Moneybug. Pareho silang lumingon, at nagulat nang makita sina George at ang kanyang mga tauhan na nakatayo sa harap nila. Kinutya ni George si Moneybug, na sinasabing hahainan niya sana siya ng inihaw na karne kung alam niyang darating siya. Ngunit binaliwala lamang ng malaking lalaki ang kilos, na pinaalalahanan si George na hindi sila ganoon kalapit. Sa kabila nito, itinuring siya ni George bilang kanyang bisita, at iminungkahi na umakyat sila sa itaas. Sinabi ni Moneybug na mas gusto niya ang masarap na alak kaysa karne, kaya humingi siya ng inumin. Kumikislap ng nakakatakot ang mata ni George, habang tiniyak niya kay Moneybug na hindi nagpapahiya si Marcella pagdating sa pagiging hospitality. Ang pulang mata ni Moneybug ay kumikislap ng may parehong nakamamatay na aura, habang iminungkahi niya na tikman nila ang alak kung ganoon ang kaso. Tinulungan ng isa sa mga tauhan ni Moneybug si Ponytail na makabangon, at umakyat ang boss at ang kanyang mga tauhan sa itaas. Matapos hamina ang tensyon, huminga ng malalim si Vlad, iniisip kung paano siya muntik nang mamatay kanina. Nang maglaon, tinapos niya ang pagkuha ng lahat ng sirang kandila, at iniisip kung gaano karami ang nasira ng gogo na naka-ponytail. Naantala ang kanyang pag-iisip nang tawagin siya ni Moneybug, na tinutukoy siya bilang isang nagniningning na bituin. Mukhang palabas na ang boss at ang kanyang mga tauhan matapos ang kanilang talakayan kina George at Marcella. Inamin ng lalaki na puro magagandang bagay lang ang sinabi ni Marcella at George tungkol kay Vlad, at habang sinasabing nakita rin niya ang kanyang potensyal, hiniling niya sa kanya na puntahan siya tuwing napapagod siya sa pag-amoy ng nasusunog na kandila. Tiniyak niya na pahahalagahan niya ang isang tulad ni Vlad na nagtatrabaho para sa kanya. Ngunit sumagot si Vlad na hindi niya iniisip na umalis sa kanyang kasalukuyang trabaho, lalo na dahil binabayaran nila siya, pinapakain, at binibigyan ng tirahan. Nang marinig ito, tumawa lang si Moneybug, na itinuro na kaya niyang gawin ang pareho at higit pa. Ngunit nakita niya nais ni Vlad na manatili dito, inihagis niya sa kanya ang isang gintong barya bilang kabayaran sa mga sirang kandila. Ang ating bida ay walang dod ang nagulat nang makita ito, at sumagot na sobra-sobra iyon. Patuloy na ipinipilit ni Moneybug, at inalok siya ng mas marami pang gintong barya kung magpasya siyang magtrabaho para sa kanya. Matapos ang kaakit-akit na alok, pinaalalahanan ng lalaki si Vlad tungkol sa kanyang titulo, ang Moneybug, at pinasalamatan si George sa masarap na pagkain bago umalis kasama ang kanyang mga tauhan. Napansin ng ating bida na lubhang masaya ang intruder, at iniisip kung naging maayos ang pagpupulong. Dito siya tinawag ni Zemina mula sa itaas, at ipinagbigay alam sa kanya na nais siyang makita ni George. Nang maglaon, nakita natin sina Vlad, George at Marcella sa parehong silid. Nakatitig si Vlad sa isang bagay ng walang imek, at habang nakita natin na ito ay isang mahalagang kutsilyo. Ipinahayag ni George na plano niyang ibigay ito sa kanya mamaya. Gayunpaman, dahil sa mga pangyayari na nangangailangan na ibigay ito ng maaga, nagpasya siyang ibigay ito ngayon. Sinabi niya kay Vlad na panatilihin ang punyal na kasama niya sa lahat ng oras, at habang tinatanggap ito ng batang may asul na mata, masasabi niya mula sa damdamin sa silid na ang pag-uusap ni na George at Moneybug ay malamang na isang kompletong sakuna. Tiningnan niya ang buong silid, at nakita ang lahat ng lalaki na malungkot at mababa ang loob. Kahit si Marcella ay masama ang timpla, kaya alam niyang may nalalapit na gulo. Dito rin sinabi ni George kay Vlad na dapat na siyang huminto sa pagbebenta ng mga kandila. Naguguluhan, tinanong ni Vlad kung ano ang dapat niyang gawin kung hindi siya makapagbenta ng kandila. Naramdaman ang pagkabalisa nito, ibinunyag ni George na nakakuha sila ng tip tungkol kay One-Armed Jack na nagpapasok ng mga tao mula sa labas papunta sa mga barong-barong. Naniniwala siyang ang mga lalaki ay mga mersenaryo na dating mga kabalyero, at sumabat si Vlad na nagsasabing ang mga lalaki ay katulad din ni George. May nag-aalalang tingin sa mukha, kinumpirma ito ni George, na nagpapahiwatig na siya ay natatakot. Ang problema, si One-Armed Jack ay nakapamununan ng napakaraming delikadong lalaki. Ngunit kahit noon, ang dating kabalyerong si George ay napakalaking balakid upang madaig, dahil siya ay parang lobo sa gitna ng kawan ng takot na tupa.
Gayunpaman, dahil nagdala si Jack ng mga mersenaryo na bawat isa ay kasing husay ng isang kabalyero, ang balanse na nagpapanatili ng lahat noon ay nawasak na. Inamin ni George na dehado na sila, at ipinaliwanag kay Vlad kung bakit nila ito kailangan sa kanilang panig. Gayunpaman, nagulat si Vlad na mataas ang tingin nila sa kanya. Ipinaalam ni George sa kanya na malapit na siyang bigyan ng kanyang unang misyon, at ang impormasyong ito ay lubos na ikinagulat ni Vlad kaya kitang-kita ang pagkabigla niya. Dahil sa sitwasyon, naisip ni Vlad si Harbin, isang may kapansanan na walang mga daliri, na nawalan din ng kakayahang maglakad. Ngunit sa kabila ng lahat ng pagsubok, ginamit niya ang kanyang matalinong isip upang turuan ang sarili ng wika at matematika. Ang mga kasanayang iyon ang nagbukas ng mga pinto para sa kanya, at nagpahintulot sa kanya na umangat sa ranggo, at ngayon ay nagtatrabaho sa ilalim ni Kapitan Hoover. Ginagamit ni Vlad si Harbin bilang kanyang huwaran. Napagtanto niya na kaya niyang matuto sa pamamagitan ng pagsisikap, at ang kaalaman ay magdadala sa kanya sa mas mataas na lugar. Habang nagpa-practice siya gamit ang kanyang kahoy na tungkod, nagsimula siyang makarinig muli ng isang boses. Iminungkahi ng boses na paliitin niya ang anggulo ng kanyang siko habang siya ay humihiwa, at nagalit si Vlad na bumalik ang boses. Siguro iniisip mo ngayon kung paano nagsimulang marinig ang isang boses sa kanyang ulo sa tuwing siya ay nagsasanay. Nagsimula ang lahat isang buwan na ang nakakaraan, matapos siyang tamaan ng matinding itim na kidlat. Simula noon, ang boses, na itinuturing niyang mga demonyong bulong, ay nagsisimulang umalangaw-ngaw sa kanyang ulo sa tuwing humahawak siya ng espada o anumang katulad nito. Dahil sa pagkadismaya, sinubukan niyang hadlangan ang boses, na sinasabing kailangan muna niyang bumili ng banal na tubig bago pa man isipin ang pagkuha ng espada mula sa panday. Pinilit niyang baliwalain ito, at nagpa siya na hindi siya sisigat dito. Kaya, muli niyang hinawakan ang kanyang patpat, at sinikap niyang ituon ang kanyang isip at lakas upang hamampas pababa. Ngunit sa sandaling gagawin niya ito, muling sinira ng boses ang kanyang mga iniisip, na sinasabing paliitin niya ang anggulo ng kanyang siko. Aksidente niyang sinunod ang boses, at nagulat siyang makita na ang resulta ng pagtama ay mas mahusay. Sa katunayan, napagtanto niya na ang pagtama ay sumunod sa landas ng isang espada. Pakiramdam niya ay humahawak siya ng totoong espada, at sa wakas ay nagsimulang magtaka kung ano ang pumasok sa kanyang isip.